talagang maliit lang yung yung presyo. At wala itong ownership sa public cemetery. Samantalang sa private, pag nagbayad ka ng lote dyan, magiging iyo yun. So may right of ownership talaga yung bumibili ng lote sa private cemeteries. Kasi tayo, ang kaibahan ng public cemetery, renta lang siya. Renta lang ang hinihingi ng subject for renewal. Ang private cemeteries naman, wala siyang renewal. Samantala, wala pa naman aniyang malinaw na kautusan ang punong lungsod sa kanila hinggil sa gagawing pagsasaayos, lalo pa at death registration lamang ang hawak nila. Gayunpaman, inaasahan naman na kasabay ng pagsasailalim sa pamamahala ng sementeryo sa isang departamento kasama ng iba pang income generating offices ng city government ay mas mapapaganda ang sistema ng pangangasiwa sa mga nabanggit na pampublikong sementeryo. Susunod, Jolly Makasait nanumpa bilang bagong kapitan ng Nag-iba Uno matapos manalo sa election protest. Yan at iba pang mga balita pagkalipas lamang po ng ilang paalala. I want my beating back. Let's go. Zor. On HD-LCD Sanyo. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, makalipas ang mahigit sa 3 taong paghihintay, isinagawa kanina sa Barangay Hall ng Nag-iba Uno ang installation o formal na pagtanggap ni Kapitan Jolly Makasait ng Katibayan na siya ang nahirang na punong barangay sa nagdaang barangay election noong taong 2007 na pinagtibay sa katauhan ni City Comelec Officer Sonia Dinglasan, DILG Officer Ulysses Ferrarin at ng ilang konsihales ng nabanggit na barangay. Ayon kay Kapitan Jolly Makasait, bagamat naging matahimik naman ang eleksyon sa barangay, isang impormasyon ang nakarating sa kaniya hinggil sa di umano'y pagkakamali sa pagbibilang ng balota na nagtulak sa kanila upang gumawa ng legal na hakbang para muling magsagawa ng recounting. Alam po ninyo, nung nakaraang eleksyon ng 2007, masasabi po natin na naging matahimik naman po ang pagpoproseso ng eleksyon. Bagamat ang mga pangyayari ay hindi naman po naging sagabal para sa mga taong bayan ng barangay Nag-iba Uno, ay nagkaroon po tayo ng mga initial report galing po sa ating mga watchers, galing po sa ating mga kasamang mga kagawad na nagkaroon po ng kaunting diferensya sa pagbibilang po ng boto. At saka pag-interpret po ng balota, lalo na po doon sa mga pangalan. Kaya dahilan po doon ay tayo po ay gumawa ng legal at makatarong hakbang para po ito ay bigyan ng solusyon sa ating pong mga namumuno ng Comelec. Kaya tayo po ay nag-file ng petisyon para ito po ay bilangin muli upang sa ganon ay para sa kapakanan
ng lahat ng mamamayan ng ating barangay at para makita po natin ang tunay na resulta po ng eleksyon. Aminado naman ang kapitan na simula noon hanggang sa kasalukuyan ay di pa sila nagkakaroon ng pag-uusap ng umupong kapitan na si George Butiong. Ngunit sa kabila nito ay nanatili naman aniyang walang anumang di kanais-nais na pangyayari ang humantong sa kanilang dalawa. Kapwa naman sinang-ayunan ng dalawang opisyal ng City Comelec at DILG na hindi naman nangangahulugan na may naganap na dayaan sa nagdaang eleksyon. Sinusunod lamang anila ang korte na silang nangasiwa sa pagsisiyasat sa kaso, kung saan resulta nga nito na panalo ng 1 puntos si Kapitan Makasait. Ito po ay ang korte ang nagkaroon ng pagsisiyasat, tinatawag ang mga BEIs, dahil nga sa punto ng protesta nitong ating bagong kapitan ay nakita niya na may mga hindi nabilang. Kung saan yung sinasabi nating neighborhood rule na naaayon naman sa findings din ng COMELEC na hindi nabilang yung napababa na sulat ng isang botante pero pangalan nila, yung sinasabi natin. Kaya ito doon sa ating korte, dito kay Judge Protonel, ay nagkaroon ng tie nung binilang nila. Ngunit ito ay pinatawag itong dalawa at hindi naman sila parehong pumunta, kaya itinaas diyan sa COMELEC. Nag-appeal sila sa COMELEC. At ito, sa pamamagitan ulit ng titingin ulit ng COMELEC tungkol dito sa kanilang kaso, ay nakita na may mga pagkakamali rin sa pagbilang nitong ating court. Nakita na talagang ang nanalo ay itong ating bagong Hindi kami involved hindi kami naging supposed to be, hindi kami dapat mag-involve sa kanilang kung may protesta o wala. Actually, kami tumatanggap lang kung sino yung duly constituted na authority na dapat naming kilalanin bilang punong barangay. Kaya ngayon, sa nangyari ngayon, sumunod lang kami sa pinag-uutos ng batas through the writ of execution na binigay ng COMELEC sa kanilang final na decision. So, kailangan namin gawin yun. Hindi personal namin gusto, pero dapat namin gawin. Ayaw man namin gawin, ay kailangan namin gawin. Bagamat dito ang unang kaso ng maling pagbibilang sa nagdaang eleksyon sa bansa,